Good day everyone, we are Group 3 and today we're going to discuss Case Study 3 entitled Solar Powered Irrigation. Overview. Solar powered irrigation systems have transformed farming in areas with limited access to electricity. By using renewable energy, farmers can irrigate their crops more efficiently, reducing dependency on diesel pumps and lowering costs. How does solar power irrigation promote sustainable and reduce environment impact? By burning petroleum-based fuel like gasoline and diesel, an internal combustion engine can cause global warming. So, it can produce carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and hydrofluorocarbon. So, ang example dani niya katong movie nga The Boy with Harness the Wind. So, ang amo lang is solar, about siya sa solar. So, ang stress lens namo is thinking about risk and ethics. Because kay ang silbi ang risk kay kanang ang impact dadto sa silbi ang kung mag over ta maggamit sa kaning katong mga burning petroleum kuan mga base kay mas ang grabe ang impact sa kaning global warming. So kato. What challenges might farmers face when adopting this technology? The challenges farmers might face about adapting this technologies, cost and materials availability. Uh, one solar pump irrigation technology costs 100,000 pesos. Ang materials kinahanglan pag-create sa solar panels as like aluminum, silicon wafers, wires, batteries, charger controller, inverters. Lisod kay na sila yung access samot na sa mga small scale farmers lang. So ang main challenges nga ma-face gud nila is availability gud tapos ang cost is mag after na gid na then kay every materials mo is essential para mugana ang tarong ang kuan ang irrigation system. Tapos lisod kay sila i-access ang STS lens ani is thinking about the future because if adapting this technology makatabang sa ato dapat po natutunan naon niya dili talang farmers maka-afford tapos kung maka-afford man lang gali as pa kay proseso dayon makautang-utang sometimes and ang future sa isa ka farmer is dili gid makadepende ra gid ana. How can this technology made affordable for small cells farmers? Ma-afford din nga technology if na governments makatagog mga subsidies and mga sige na mga private companies nga maging partner sa government para maka-afford ang mga small scale farmers. Example lang ni nay private ba ang kuan ang Solarit. Mga private company Solarit yung makaabot diri sa Camiguin ba na nag-provide sila og mga solar panels nga DIY para sa mga farmers nga affordable ba kayo. Like ang ila DIY is ano to, 560 ang DIY kuan nila panels. So ma-afford na sa mga farmers if mga pre-installation sila. Pre-installation pa gid sila. So afford na sa mga farmers ang ngani klase ng mga so dapat pud ang government mohatag mo din sa subsidies kasi kapag mahal gid nga ni klase sa mo na kung nagkuha na nga mga irrigation nga gamitan og mga solar panels. And ang stress lens kay policy implication kay asa pusa ang stress lens ano is policy implications. Para ang governments is mahatag sila mga regulations para po sa mga private company na mag-invest sa ano yung klase nga technology and para po makatabang po sila sa mga small scale farmers and
bakpan niya po yung balik ko po sa ila example mag-invest na sila and ang investa nila nga kanila technologies gamit sa farmers so naila nga percent ba makuha naila percent nga makuha nga ano nga kuha masa ito. Thank you. So in conclusion, ang solar powered irrigation makatabang sa small scale farmers pero kailangan nilang suporta sa gobyerno at the same time sa mga non-government organizations like companies, private companies, mga agency nga connected sa gobyerno ay para ma-afford or maka-create sila gina nga technology. At the same time, kani nga technology pod mo ka help pag conserve sa atong world.